Welcome back again guys sa ating panibagong episode na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tama ang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. Morning dive tayo dito guys at dito pa rin ako magdadive sa paboritong spot ko at ang kalma ng dagat ngayon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Suot muna tayo ng pins dito para mabilis tayong makalangoy. Kunin na natin yung pana natin. Yeah, let's go! Ito yung unang drop ko ngayong umagang dive na ito guys. Diretso na ako dito sa spot sa malalim na area. Pagkapwesto ko dito, wala dito yung mga dalagang bukid o yung mga bait. Dito kasi yung palaging pinagmamasdan ko dito sa spot na to. Kung meron kasing mga bait dito is may chance na may mga nakapaligid na mga pelagic. Kaya lang wala sila dito. Kaya antay na lang tayo kung anong lalapit. Buti na lang, habang nag-granting ako dito, may na-curious sa akin na isang good size na talakitok. Kaya tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Good size na rin to. Halos lagpas na kalahating kilo. Wow. Okay na tong pang ulam. Unang isda natin. Isang talakitok good size. Mga 6 grams. Thank you Lord. At dahil hindi ko nakikita yung mga dalagang bukid dito guys, palipat-lipat ako ng pwesto dito. Sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tadyak. Bitbit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mel's Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay tayo. At eto, may nakikita na akong mga target. Ito yung tinatawag dito sa amin na pakoy. Ang dami nila. Ngayon ko lang nakita to dito sa spot na to. Ang dami. Pili na lang tayo kung anong good size. Yung pinakamalaki sa grupo. At pagkapul ko ng trigger, naka-double shot sana. Kaso nga lang, napunit yung isa. Pangalawang isda natin. Another dive tayo. Dito guys, may nakita sana akong isang trigger fish. Halos mga 1 kiluhin na rin. I-drop shot ko sana. Kaso nga lang, tumakbo. Mailap. Buti lang, paglingot ko sa kaliwa ko, may nakita akong good size na unicorn ulit. Kaya lang, mailap din. Kaya tinanay ko tong ambusin. Dumapa na lang ako dito sa may bato. Antayin natin kung babalik.
Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan. At hindi naman ako nabigo, umikot papunta sa akin. Yes! Ang tatlong isda natin. 51 ito kung tawagin dito sa amin. Kaya pag nakadalawa ka na itong isdang ito is may 102 ka na. Dito sa dive na to guys, sinubukan ko ulit dito sa malalim na area. Nagbabaka sakaling nandito na yung mga bait. Kaso nga lang, pagkapwesto ko is wala pa rin dito yung mga dalagang bukid. Kaya antay ulit tayo kung anong lalapit dito. Sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tatyak. Bit-bit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mel Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV. Eto, ilang segundo pang lumipas sa pag-aantay natin dito. Ang dami na namang unicorn na lumapit sa atin. Eto naman yung tinatawag dito sa amin na yahing, yung kulay itim. Ang dami nila guys. Ito yung naging pang-apat na isda natin. Halos nag-1 kilo na rin to, kaya good size na rin. Dito sa dive na to guys, nagbawas na ako ng goma, hindi ko nalinod yung kicker, gawang yung tinatarget kasi natin is maliliit. Kaya kayang-kaya ng single band lang. At eto, may nakita ulit akong papalapit sa akin na isang unicorn. Bayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV, tara ating sisihin, malawak na karagatan. Ang 5 isda natin. Eto, gapalad ko na yung unicorn na to. Hindi ko talaga dito makita yung mga dalagang bukid. Is nakaka-boring dito dumapa sa ilalim ng dagat kung wala yung mga bait na makikita mo. Kaya imbis na umuwi na lang tayo, papuntang bahay na walang dala, walang huli, is kung ano na lang lalapit dito ngayong araw na to sa atin, is kunin na lang natin. Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV, Ito yung naging pang-anim na isda natin ngayong araw na ito. Ito yung tinatawag dito sa amin na silay. Dito, nag-try ulit ako sa malalim na area. Nagbabaka sakaling may magpakita na sa atin sa pag-dive na ito na malalaking isda. sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tatyak. Bit-bit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mel Spearfishing TV, tayo'y A couple of seconds ang nakalipas guys. Eto, hindi nga ako nabigo. May Yes! palapit sa akin na good size na Buffalo Emperor. pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Long shot yung pagkatira ko dito. Akala ko hindi matatamaan. Buti na lang, tinamaan. Medyo napababa lang yung tama ko dito sa isdang ito. Thank you Lord. Nakahuli rin tayo ng medyo malaki. 2 kilong Buffalo Emperor. Ibut na lang lumapit. Oh my. Thank you Lord. Sa bawat hagupit ng
Ito yung pinakamalaking huli natin na isda at ito yung mga huli ko. Nakarami na rin tayo kahit mga malilit na isda is okay na rin to. Kesa naman umuwi tayo ng walang huli. Pagkatapos ng ma-secured ko yung Buffalo Emperor guys, along the way, nagdadive pa naman ako. Pauwi na rin. At dito nakita ako ng isang good size na coral trout. Kaya kunin na natin to, pandagdag sa huli natin. Napakagandang isda, first class. Kapag mga ganitong walang-wala talaga guys, kumukuha talaga ako ng maliliit na isda para naman hindi lugi yung pag-dive natin. Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim. At eto rin guys, yung last na huli ko na isda. Pagkatapos din ito is umuwi na rin ako. At eto yung mga huli ko. Naka 8 piraso akong mga good size na isda. Yung pinakamalaki is itong Buffalo Emperor. Pagdating ko sa bahay guys, is tinimbang ko itong lahat ng isda is naka 6 na kilo naman. Ayos na rin. Kesa naman umuwi tayo ng walang dalang isda. Minsan lang naman tayo maghuli ng mga ganitong size na isda. Pero solid na yung ganito. Kaya bawi na lang tayo sa susunod na dive. The next day, kinaumagahan guys, balik ulit ako dito sa karagatan. At dito, dumayo ako dito sa isang barangay sa amin, sa Barangay Banise, na kung saan, sa mga previous video natin, is nakakahuli ako dito ng malalaking tangige. Kaya try natin dito, ang kalma pa ng dagat. Malalim na pumapadyak, sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tadyak. Bit-bit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mel Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan. Spear gun loaded, let's go! Pagdating ko nga dito sa spot guys, eto, sinalubong ako ng napakaraming dalagang bukid. Ito ang nakaka-excite mag-dive pag mga ganitong nandito agad yung mga dalagang bukid. Kaya antay tayo kung anong lalapit dito sa unang dive natin. At pagkapwesto ko nga dito guys, nilapitan kaagad ako ng grupo ng salmon. Kaso nga lang, maliliit pa. Wala pang 1 kilo, kaya hayaan na lang natin muna yan. For the eyes only muna. Eto't, ang dami nila guys. Abang-abang na lang tayo kung anong lalapit pa sa atin. A couple of seconds na nakalipas, wala ring nagpakita, kaya let's go back to the surface muna. Dito guys, habang nagpapahinga ako, may dumaan sa akin na isang good size na dog tutuna. Kaya bumaba kagad ako, baka sakaling mapansin tayo. At habang lumalapit nga ako dito sa may corals, napansin kaagad naman tayo. Kaya umikot kaagad. Antayin na lang natin ang tamang tiyempo para mapana natin to. At buti lang, napaka-curious na dog tutuna. Lumapit kaagad at napakaganda yung patama ko dito. Ito yung naging unang isda natin sa pagdayong ito. Ang good size na dog tutuna. 3 kg on scale. Goods na goods na. Unang isda natin.
Habang nagpapahing ako, dumaan. Kaya sumisid ako. Buti lang maamo. Bumalik. Oh, thank you Lord. Dito guys, pagkatapos kong malagay itong dugtutuna sa stringer, at eto't nabigla ako. May dumaan na naman na napakalaking tangige. Kaya bumaba kaagad ako. At eto ang nangyari. Grabe guys, sa sobrang laki nung tangige, hindi tinamaan. Be, ano kaya nangyari? Nakakapanghinayang natira yon. Ano nangyari? Kalaki sanang tangigi yun ah. Wrong timing yung pagpulo ko ng trigger. Tamang pagliko ng buntot. Ay, sayang. Ay, napakalaking tangigi. Pero okay lang yun. Pagkatapos nung pangyayaring yun guys, eto may lumapit na naman sa akin na isang good size na barakuda. Kaya bumaba ulit ako. Ang dami sana nagpapakita ngayon. Kaso nga lang, hindi natin nahuli yung pinakamalaki pang nagpakita. Sayang talaga yung tangige. Hindi na naman tayo makakatulog na ito ng isang taon. Pangalawang isda natin, isang good size na barakuda. Buti pa itong maliliit is tinatamaan pag iniim natin. Yung malaki is, ang laki na nga is hindi pa tinamaan. Sayang talaga. Dapat ganyan sana yung tama ng king mackerel. Ay, nako. Ay, napakalaki, napakasayang. Nakaka-frustrate. Pero okay din. Doon talaga dito sa dagat. Ito, pangalawang isda natin. Thank you Lord. Pagkatapos kong masama itong barakuda dun sa dugtutuna guys, nag-dive pa naman ako. Pagkatapos din ito, umuwi na rin ako. Shoutout nga pala kay Figuera family, Lasso family, Crescencio Masigan, Banyaris family, Pahora family, Francis Martos, James Pabrigar, Noc Montes, Bena Montes, Ibatuan family, Durano family, Arnolfo Travel Adventure, Halayahay family, Signorin family, HBBC Ayaya, Gonzales family, Bea Lopez, Rosana Villahermosa, Rapi Bantilan, Tatay Del Kitchen, Edwin Gumabo, Pamiñano family, Carlo Tampe, Carlos Adventurer, Moxin Dumalaw, Mabahin family, Lumugdang family, Greek TV, Leonardo Mejorada, Lusob Angler, Pablo Luisito Pabol, Marlon Hamisola, LB Anti-Vlog Adventure, Joel Bael, Jorald Drentino, Aldrin Encio, Norberto Oyaw, Kuya Eric, Lods Dapitanon, Nexon Itson, Chad Summer, Rostom is for Fishing, Dennis De La Cruz, Annie Rosal, Disulok Family, Johnny Alaw, Fernando Lacasandile, Armando Gonzaga, Infinite Outdoor Quest, Tam Rivlew Aragap, Henry Macatol, Richard Villegas, Menton Bernel, Pablo Alaw, Joel Ranas, James Amura, Alex Tambol, Milagrosa Diyos, Kayadong Family, Cesar Abling, Manang Hilaw, Rison Roselen, Rizzy Rubilio, Jess Zapanta, J.R. Samong, Bombay Cardubilla, John Vincent Iliagas, Gay Marlo Siranyas, Jonathan Andicoy, Jonathan Maghuyo, Brian Triano, Pocholoy, Jobe Pelisario, Fernandez Family, Lore Abidal, Melo Amores, Marcoas Family, Sombilia Family, Toto Condes, Joby Ann Pacana, Boy Dave Susalo, Jonathan Ibordone, Jory Moster, Abanal Family, Abloy Galito, Roel Suay Bagyo, Frederick Tirado, Net14 TV, Gisebon Gracia. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, nandito na ako sa bahay. Sayang talaga yung tangiging hindi nahuli. Napakalaki sana. Taas nung pagkatira ko. Bigla kasing timing yung pagpull ko ng trigger, biglang galaw nung isda pa ganito. Kaya yung pagtuto ko ng ganyan, gumanon, dumaples. Ay, sayang na, mga around siguro ano yon, nasa 15 kilogram. Ang laki. Grabe, akala ko huling-huli na ang amo kasi. Ngunit hindi ko talaga bakit ganun yung nangyari. Sayang. Okay pa rin, may huli pa naman tayo.
Ito yung nauna. Dugto tuna. Saka itong barracuda. Ayos na rin yun. At least, hindi naman mamamatay yung king mackerel na yon. Ayos na rin. 2 piraso. Timbangin natin. Yan, yung 2 dugtot. Yung tuna. Saka naka 5 kilo rin. Okay na rin to, times 200. May 1K na rin akong kita. Nakakapanghinayang. Ganun talaga. Ganun talagang pamamana. Hindi na naman tayo makakatulog na ito ng 1 taon dahil sa nangyaring yon. Pero okay pa rin yun. Bawi-bawi na lang tayo next dive. Worth it pa rin yung dive. Saka 2 piraso pa rin tayo. So hanggang dito lang muna guys. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po.